Umabot sa 47.2 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes kahapon. Ang sa pag-asa na sa danger level na ito, ibig sabihin, maaaring magdulot ito ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Bahagi raw ito ng init na dala ng nararanasang El Nino sa bansa. Mataas din ang heat index na naitala kahapon sa Dagupan, Iloilo, Davao City at Cotabato City. Ngayong araw po, Virac, Catanduanes pa rin ang may pinakamataas na heat index na umaabot sa 44 degrees Celsius. Binabantayan pa rin ng Angat Dam na kahit bumababa ang level ng tubig ay hindi pa rin masabi ng MWSS kung magbabawas ang pressure para sa mga customers sa Metro Manila. Ilang taga Southern Metro Manila at Cavite naman na sineserbisyohan ng Maynilad ang mawawalan ng tubig sa Huwebes. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa Huwebes, March 21, nakaamba ang water interruption sa ilang lugar sa Bacoor, Cavite, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay. Mula 7 oras hanggang kinabukasan, depende sa inyong lugar. Ang Talon 5, kung nasaan ang car wash ni na Jericho, buong araw mawawalan ng tubig. Kaya wala silang magagawa, kundi magsara muna. Kapag wala talagang tubig, sir, hindi talaga kami makakapag-operate. Magpaparefill, kaunti lang naman yung drum. Magiging additional cost siya, plus yung sahod pa ng empleyado namin. So, malulugi kami ng isang araw. Sabi ng Maynilad, bahagi ito ng huling hakbang sa pagsasaayos ng poblasyon water treatment plant para makapag-operate na ang planta sa kapasidad nitong makapagbigay ng 150 million liters ng tubig kada araw. Abiso rin ng Maynilad, asahan din sa mga susunod na araw ang pagsasaayos ng mga linya ng tubig na pwedeng magdulot ng kawalan ng tubig, mga 1 hanggang 7 oras lang depende sa lugar. Samantala, ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, wala pang pinal na desisyon sa panukalang pagbabawas ng pressure ng tubig sa Metro Manila para mapanatili ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 201.7 meters ang level ng tubig sa Angat Dam Reservoir na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Mataas pa rin sa minimum operating level na 180 meters pero pababa na ayon sa MWSS. Karoon po kami ng pag-uusap with the National Water Resources Board. Pinag-usapan po namin yung 3 months na allocation po ng MWSS. Tapos sa options po natin, kailangan po natin bawasan yung pressure po. Pero wala pa pong final na decision regarding dito. Bukod sa pagsiguro sa level ng tubig sa mga dam, tinututukan na rin ngayon ng Task Force El Nino ang pagbabawas sa tagas na pinaniniwala ang milyong litro ng tubig ang matitipid. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Quick rundown ng showbiz happenings tayo. Napuno ng K-League vibes ang pagbabalik bansa ng South Korean singer and actor na si Cha Eun-woo. Hiyawan ng Philo fans sa song and dance number ng K-Idol sa 2024 Just One 10-minute mystery elevator in Manila. May ilang fans pa ang naka-wedding dress. Hinatulang guilty sa sexual harassment ang Golden Globe winner at Squid Game actor na si Oh Young-soo dahil sa pang-abuso sa isang babae noong 2017. Pinarusahan siya ng 8 buwang pagkakakulong na ipatutupad sakaling lumabag ulit siya sa batas sa loob ng 2 taon. Sumasailalim din siya sa 40 oras na sexual violence treatment program. Dati nang itinanggi ng 79-year-old actor ang akusasyon at plano raw niyang umapela. Pananampalataya, integridad at pagkakawang gawa. Yan po ang ilan sa mga binigyang diin ni GMA Network Chairman, Attorney Felipe L. Gozon sa pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Central United Methodist Church sa Maynila. Nakatutok si Jonathan Andal. Noong March 5, 1899, panahon ng mga Amerikano, itinayo ang kauna-unahang Protestant Church sa Pilipinas. Makalipas ang higit 1 siglo, nakatindig pa rin ito dito sa TM Calaw, Ermita, Maynila. Ito ang CUMC o Central United Methodist Church na nagdiriwang ngayon ng kanilang 125th founding anniversary. Panauhing pandangal nila si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. My parents were married in this church.
Kasama ni Attorney Gozon ang asawang si Teresa Gozon at mga anak na sina GMA Network SVP Attorney Annette Gozon Valdez, Doktora Marites Gozon Viterbo, Attorney Philip Gozon at kanilang mga asawa. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Attorney Gozon ang pagkakatulad ng CUNC sa GMA Network. We share with UCUNC the basic doctrines of our Christian faith and the values of integrity and stewardship. The first in our 7 core values is we place God above all. Through our GMA Kapuso Foundation, we have helped millions of Filipinos in need through our many projects. Dito rin sa simbahang ito, ginawaran si Attorney Gozon noong 2022 ng Honorary Degree of Doctor of Laws mula sa Wesleyan University of the Philippines. Ngayon, balik dito si Attorney Gozon matapos mapiling guest speaker dahil sa kanyang accomplishments. Binigyang emphasis yung dugong metodista. Nag-bank ang ministerial team doon sa wisdom ng isang Attorney Gozon na napalago niya yung naging number 1 ang GMA 7. So I'm very proud at very honored. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.